ating title mga kapatid ay yes, ang babala ng Diyos, or in English mga kapatid, it is the warning of God. Oh my God, kaya kinakabahan ako, nandito pala si ate. Blessed morning po, Ate Minda. I was blessed na nandito at ako pa ang BS ngayong umaga. Thank you so much sa pag-attend po ate. Hallelujah. So ang ating key verse ngayong umaga mga kapatid ay matagpuan natin sa 1 Corinthians 10:31. Sabi dito, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikakalwalhati ng ating Panginoon. Amen? Ano man ang ating ginagawa mga kapatid, do all to the glory of God, para sa kapurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. So bago tayo magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon mga kapatid, ay may story akong ikukwento sa inyo mga kapatid. Dahil ito ay buwan ng September, so ang kwento na ito ay hindi na to bago sa inyo mga kapatid. And the three wise men. Alam ba niyo ang kwento na yun mga kapatid? In the three wise men from the east going to Jerusalem. So this is the month kung saan the baby born king was born mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kung ating babasahin mga kapatid sa Matthew 2:7 hanggang 8. Thank you po. Praise the Lord. Pakibukas po sa Matthew. Okay, ito ang story. Long story short, ito na lang po ang kinuha ko. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang sinisiyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem. So ito si Haring Herodes ay kasi pumunta yung three wise men doon sa Jerusalem dahil sa baby born king na ito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So na-encounter niya si Haring Herodes. So we are now in Bear mga kapatid. First Friday. So ito ang ating story. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. So alam natin ang story na ito mga kapatid na hindi naman talaga yun ang gusto ng hari mga kapatid, kundi ay gusto niyang patayin yung sanggol mga kapatid. Amen? At talon tayo sa 12 mga kapatid. Praise God. At palibhasa'y pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang magbalik kay Herodes, ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. So in English mga kapatid, they being warned of God mga kapatid in a dream. Hallelujah. And they should not return to Herod sa hari mga kapatid. And they departed into their own country another way. So dito mga kapatid, the warning of God dumating sa kanila through dreams mga kapatid. Ang warning ng Panginoon ay nangyari sa kanilang dreams na huwag na silang bumalik doon sa hari mga kapatid. Dahil kahit sinabihan sila ng hari na kapag nasumpungan ninyo yung baby na yun, sabihin nyo sa akin para ako rin ay makapagsamba sa kanya. But it's not inside mga kapatid sa puso ng hari, kundi ay gusto niyang patayin ang baby born king. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So dito sa dreams na ito, the warning of God came to them mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa panaginip ay niwarningan sila ng Diyos na huwag na silang bumalik doon sa Jerusalem mga kapatid at mag-iba na sila ng daan para makabalik na sila sa kanilang lugar mga kapatid. So dito, the three wise men mga kapatid, anong ginawa nila mga kapatid? They listen. Nakinig sila sa warning ng ating Panginoon. Naniwala sila. And very, very important mga kapatid, they obey kung ano ang ginwarning ng Panginoon sa kanila. Amen? So obedience is very, very important.
bilang mananampalataya sa atin mga kapatid. Pero mo kung dito, kung hindi nila sinunod ang warning ng Panginoon, ano kaya ang mangyayari mga kapatid? But they obey the warning of God. Kaya ang ating title ngayong umaga mga kapatid ay Ang Babala ng Diyos, the warning of God. Amen? Di ba story? Amen? Pero may nakuha tayo doon mga kapatid, di po ba? Kapag nag-warning na ang ating Panginoon, ano ang dapat nating gawin mga kapatid? We need to obey. Amen? So sa atin bilang isang mananampalataya, may warning di ba ang ating Panginoon sa atin? Yes mga kapatid, marami doon sa banal na kasulatan. Amen? Hallelujah! May warning bilang isang mananampalataya mga kapatid na to make something, to do something, to obey something. Marami tayong dapat gawin doon mga kapatid sa mga sinabi ng ating Panginoon. Dito mga kapatid, sino ba gusto nang mamatay? Praise the Lord. Huwag nawa mangyari. Siguro ang mga gusto lang noon yung mga hindi in love. Di po ba? Yung mga heartbroken. Di ba ka maririnig ka sa mga heartbroken, mamatay na lang ako. Ayoko na, tapusin ko na ang buhay ko. Di ba sa mga heartbroken? Sa mga unloved. Yung mga hindi in love. Tayo in love tayo mga kapatid. Amen? Kaya ayaw pa natin. Di ba yan na palagi naririnig natin? Totoo yun. Iba nga, nag-suicide. Di po ba mga kapatid? Tapusin ko na ang buhay. Yun sa mga taong unloved. Hindi sila in love. So tayo mga kapatid ay in love tayo. Amen? So ayaw pa natin. Marami pang purpose ang Panginoon sa ating mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. The Revelation 20:11 to 13. Praise the Lord. Dito na po tayo sa ating pag-aral. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan. Sorry po mga kapatid, dapat natin sa pagbabasa kasi kung may kama mga kapatid, stop tayo kasi iba na yung isa. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. Amen? Si John the Beloved ito mga kapatid dahil nung nasa spiritual realm, tama ba ang pag-pronounce ko mga kapatid, ay pinakita ng Panginoon sa kanya ito. Nakita niya ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakaluklok doon, pero pinakita talaga ng Diyos mga kapatid kay John the Beloved, pating nakaluklok doon. Sino nakaluklok doon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Nasa kanyang harapan, nung nasa spiritual realm, si John the Beloved mga kapatid. Pero mo sa panahon natin ngayon, nire-reveal sa atin ng Panginoon na ano natin kung ano ang makikita natin doon mga kapatid. Ang lupa at ang langit ay tumakas. So wala na ito mga kapatid na ating lahat nakikita. Yung langit nakikita natin, wala na ito lahat. Di po ba? Nire-reveal sa atin ngayon. At walang masumpungang kalalagyan nila. Amen? At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit. May pag-aaral tayo dyan mga kapatid, pero hindi yan ang ano ko. Nangagtatayo sa harapan ng luklukan at praise the Lord. Nangagbuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat. So marami tayong pag-aaral dyan mga kapatid sa mga books, maraming books, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa, according to their works mga kapatid. At ibinigay ng dagat ang mga patay na sa kanya. At ibinigay ng kamatayan ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. So ang sinasabi dito mga kapatid, they were judged, every man according to their works mga kapatid. Amen? Hallelujah! Nakikita natin mga kapatid, hallelujah! Sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, paano ka maglingkod sa ating Panginoon? You have faith, you obey the word of God mga kapatid, or you have faith without works mga kapatid?
They said they will judge you according to your work, mga kapatid. Hallelujah. Kaya naisin talaga natin, mga kapatid, sa time ng caught up na mapasama tayo. Hallelujah. Kung hindi mapasama ang isa sa atin, mga kapatid, you will be judged. Why? Hallelujah. Dahil hindi ka napasama sa caught up, mga kapatid, you will be judged according to your works, mga kapatid. So dito, nakikita natin na may babala na ang Diyos sa atin. Amen? Ano ang babala niyo, mga kapatid? If we do not obey, if we do not listen to the word of God, mga kapatid, we will judge according to our works. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Kahit sabihin pang ikaw ay isang mananampalataya na nabautismuhan ka sa pangalan ng ating Panginoon, but you did not obey the word of God, mga kapatid, still, you will judge according to your work. Amen? At ito ang babala ng ating Panginoon. Biro mo, nire-reveal sa atin talaga, mga kapatid, ang dapat nating gawin. Amen? Hallelujah. Kaya naisin natin. We are not, hindi na tayo paurong, mga kapatid, na balik-balikan pa natin yung mga bagay na hindi na dapat balikan, mga kapatid. Just move. Dapat doon na tayo kung saan hangarin na natin na mapasama tayo sa caught up para hindi tayo haharap doon sa judgment, mga kapatid, dahil we will judge according to our work, mga kapatid, kapag hindi tayo napasama. Amen? Hallelujah. So, natatandaan ninyo yun ang story ng 3 wise men, mga kapatid. Anong ginawa nila? They listen sa warning ng ating Panginoon. Hindi na sila bumalik doon sa Jerusalem, mga kapatid, para ang baby born king ay hindi mamatay, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Kaya kapag niwawarn tayo ng ating Panginoon, kapag niwawarningan na tayo ng ating Panginoon, ano ang dapat nating gawin? We need to obey, we need to listen, mga kapatid. Amen? Sa dami-dami ng warning ng ating Panginoon doon na dapat nating gawin, mga kapatid. Amen? Kung naughty ka, kung palagi kang nagdi-disobey sa salita ng ating Panginoon, wala kang pagsunod, mga kapatid. Hallelujah. Ito ang babala ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya huwag tayong maging naughty sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So what will we do, mga kapatid? Ano ang dapat nating gawin? We need to do a good work. Mabubuting gawa, mga kapatid. Sabi ng Ephesians 2:10. Hallelujah. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na kama, mga kapatid. Sapagkat tayo'y kanyang gawa. Kanino tayong gawa? Sa ng Panginoon na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So we are created ng ating Panginoon para sa mabubuting gawa, mga kapatid. Ginawa tayo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos nung una upang siya'y nating lakaran. Kaya, aksidente ba, mga kapatid, na tinawag tayo ng ating Panginoon? Hindi. Dahil sabi ng ating Panginoon, nilalang tayo para sa mabubuting gawa. Magawa tayo ng ating Panginoon. Inihanda na ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, anong dapat natin gawin? Dapat magiging ang gawa natin ay mabubuting gawa. We need to do a good work, mga kapatid. Dahil alam natin ang babala ng ating Panginoon. If we did not do sa mga mabubuting gawa, we will judge according to our works, mga kapatid. Kaya ba nating balikan pa yung mga gawa natin na hindi kaaya-aya sa Panginoon? Hindi na. Kung time na mga kapatid, na nakastand ka na para ikaw ay hatulan. Amen? Hallelujah. Pero ngayon pa lang, mga kapatid, dahil sinasabihan tayo ng ating Panginoon, nilalang tayo para sa mabubuting gawa, hindi sa masasamang gawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So tayo bilang isang mananampalataya, mga kapatid, ito na, to do a good work. Sabi ng Titus 3:14, at pag-aralan din naman ng ating mga tao na manatili. Stay, mga kapatid, sa mabubuting gawa, sa kagamitang kailangan, upang huwag mawalan ng bunga. So, ano sabi dito? And let
ours also learn to maintain good works. Manatili, i-maintain natin mga kapatid, for necessary uses, yung mga kagamitang kailangan, that they be not unfruitful. Amen. Na kailangan hindi tayo mawalan ng bunga. Dahil kung mawalan tayo ng bunga, ano ang tawag sa iyo mga kapatid? Amen? Hallelujah. Bilang isang mananampalataya, tayo ang sinasabihan nito mga kapatid Amen? If you are, for example na lang mga kapatid, nandito tayo ngayon sa gawain ng ating Panginoon. If you are, kung mananatili ang mabubuting gawa mo, if you maintain your good works mga kapatid, you don't care ano ang ginagawa ng katabi mo dyan. Pero ikaw, nakafocus ka lang sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. You don't care kung anong ginagawa ng iba mga kapatid. Basta ako, magpupuri ako sa Panginoon, tataas ko ang aking mga kamay, then nananatili yung mabubuting gawa mo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Yung nakapokus ka sa ating Panginoon. Hallelujah. Ano pa mga kapatid? Kasi tayo ang sinasabihan dito. Our submission to our leader mga kapatid. Amen? Ito ay mabubuting gawa. Yung nagpapasubmit ka sa ating leader, sa kung sino man ang leader sa group, yung nagpapasubmit ka, hindi yung wala kang pakialam. That's the way na ipapinapakita mo ang iyong mabuting gawa, mga kapatid. Hallelujah. Sa kagamitang kailangan, yung sinasabi dito, yung necessary uses. Kung inassign ka sa paglilinis, maintain mo. Kasi that's the way na may pakita muna yung mabuting gawa mga kapatid. If you are assigned in cooking, gawin mo. Amen? Hallelujah. Maintain everything mga kapatid. Kasi di ba nilalang tayo ng ating Panginoon sa mabubuting gawa. Kaya i-maintain natin mga kapatid. Even your smile, di po ba mga kapatid? Sino ba naman pupunta dito sa gawain ng ating Panginoon na natutulog? Di po ba yung hindi ba alam yon, yung energetic, dapat energetic tayo. Maintain your smile mga kapatid. Dahil isa rin yan sa mabubuting gawa. Di po ba pinapakita mo sa kapatid mo na even sa heart mo na mabigat ang dinadala mo, but still you are smiling because of course magpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen? Maintain your love. Amen? Kahit sa mga hindi kaibig-ibig mga kapatid, dahil sabi ng ating Panginoon, love one another. I-maintain mo. Dahil, di ba sabi, i-maintain mo yung mabubuting gawa mo. Maintain your love. Amen? Lalo-lalo na sa kapatid mo. Amen mga kapatid? Maintain your attendance. Di po ba? Napaka-importante yun. Bilang isang mananampalataya, yung attendance natin. Hallelujah, sa pag-attend ng gawain sa ating Panginoon. Meron pa akong example mga kapatid. Pwede mo bang sabihin rin maintain your remittance? Totoo yun o hindi? Di ba? Every month, ni-maintain mong remittance mo pagpadala sa Pilipinas? Amen? Totoo o hindi? Amen? Totoo yun mga kapatid. Dahil pumunta nga tayo dito sa ibang bansa dahil siyempre, hallelujah, para sa ating family. So, mini-maintain mo yun ang remittance. Impossible na hindi mo yung mini-maintain mga kapatid. Even in one day na hindi ka makapag-message sa family mo, maintain mo yun mga kapatid. How much more sa gawain ng ating Panginoon na hindi mo ma-maintain? Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Sa family mo nga, na-maintain mo mga kapatid. Ano pa kaya sa ating Panginoon na siyang nagbigay ng buhay sa atin, na siyang nagbigay ng lakas sa atin mga kapatid. Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, kahit yung ano na ako talaga, pero no, sabi ko, i-maintain ko pa rin Panginoon. Amen? Dahil mas ano ka pa sa akin, dahil ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Amen? Pangalawa na lang siguro si lablab ko. Pero mas ano ako sa Panginoon. Amen? Hallelujah. How much more sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid. Sabi daw nila, kayang palitan daw yung ano, pero yung anak hindi. Praise the Lord. Hindi po yun. Ano lang yun? Ano lang yun? Kasabihan lang. Siyempre, kasabihan lang yun, sabi nila.
Posible na hindi nyo narinig yan mga kapatid. Sabi narinig rin ninyo yan, pero hindi yun mga kapatid. Di ba sabi ng Panginoon, ang dalawang pinagsama ay hindi na pwedeng paghiwalayin. Ang pwedeng maghiwalay lang sila ay ang kamatayan mga kapatid. Amen? No matter what, whatsoever mga kapatid, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kahit sa east ka, kahit sa south ka, hindi pwede. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ng Hebrew 10:24, itong maganda. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibigan at mabuting gawa. Alam ba ninyo mga kapatid, ang mga udyok na ito, galitin mo. Meron bang nagagalit na Kristiyano? Wala mga kapatid, di po ba? Ang sabi dito, galitin mo sila to love one another. Amen? Ito rin ay isang mabubuting gawa mga kapatid. Ibig sabihin, pag galitin, i-challenge mo. Amen? Hallelujah! Kahit pinagsasabihan mo pa ako, pastor, pero mahalin pa rin kita. Pastor! Bilang pastor, you submitting your leader, mga kapatid. Amen. Kahit pinagsasabihan ako, mahalin pa rin kita, pastor. Amen? Hallelujah! Kahit inuutusan mo ako, kahit pagod na pagod ako, gagawin ko pa rin. Amen? Hallelujah! Di po ba? Napakasarap, di po ba? Sa yung nagtatanim, yung nag-ano sa atin ng salita ng ating Panginoon, yung nagbibigay sa atin palagi, yung nangangaral palagi sa atin, yung sasabihin mo na, I will support you no matter what. Amen? Ako palang pastor ang nagsalita. I will support you no matter what. Amen? Hallelujah. Challenge them, mga kapatid. Kahit nire-review ka na, wala yan sa akin. For example na lang mga kapatid, pag nire-review ka, thank you kapatid, mahal pa rin kita. Di po ba? Kasi tinutuwid tayo kapag nire-review tayo, di po ba? Amen. Kapag pinapagsabihan tayo, wag na tayong bakit magsabihan mo ako, mas matanda ako sa'yo. Salamat kapatid, mahal pa rin kita. Bilang kapatid. Yes! Dahil doon, pinapakita mo na mini-maintain mo yung good work. Mini-maintain mo yung mabubuting gawa, mga kapatid. Amen? Hallelujah! Wala na sa atin kapag pagtama naman ang rebuke mo, pagsasalita ng ating Panginoon, dahil sasagutin ka kapag labas doon sa salita ng ating Panginoon, di po ba? Kapag tinutuwid ka, salamat kapatid, mahal kita dahil tinutuwid mo ako, di po ba? Hallelujah! Kailangan magstay tayo doon mga kapatid. I-maintain talaga natin ang ating mabubuting gawa. Dahil ang warning ng ating Panginoon, kapag hindi natin gawin ito habang lumalakad tayo bilang Kristiyano hanggang sa dumating ang ating Panginoon, na hanggang sa pag-put up mga kapatid na hindi natin magawa to, we will judge according to our work mga kapatid. Dahil hindi tayo nag-o-obey ng salita ng ating Panginoon. Kaya inaano to ng ating Panginoon, ito nire-reveal ng ating Panginoon na gawin natin. Amen? Kapag sinabi ng ating Panginoon, gawin natin. Amen? Hallelujah. Para wala nang mapahamak mga kapatid. Amen? Hallelujah. So sabi ng Titus 2:7, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa, at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Amen? Hallelujah. In English mga kapatid, in all things, showing thyself a pattern of good works. Dapat ikaw ang magiging halimbawa mga kapatid. Pattern of good works in doctrine, showing incorruptness, gravity, sincerity. We are apostolic mga kapatid. Dapat maging stand mo yun. Wherever you are, kahit saan ka mga kapatid, stand mo yun mga kapatid. Not only in Friday that you're wearing long dress mga kapatid, wearing long sleeve. What about sa Saturday to Thursday mga kapatid? Amen? Hallelujah. What about if you see, nakita mo yung sister mo, di ba, nakapanlo mo, isipin mga kapatid, nahiya kang lapitan. So not only inside the church mga kapatid, dapat maging sincere tayo
kung ano ang ating sinastand mga kapatid. We are apostolic mga kapatid. Amen? Sabi ng ating Panginoon, be holy because I am holy. So unti-unti dapat nating anuhin yun mga kapatid. Not only on Friday. Amen? Dapat magiging pattern tayo. Amen? Magiging pattern tayo for good works mga kapatid. Kaya ano ang dapat nating gawin kung magiging pattern tayo mga kapatid, maging halimbawa tayo? Siyempre i-maintain natin yung mabubuting gawa. I-maintain natin. Amen? Hallelujah. I-start natin for sabi ko kanina, i-maintain yung smile. I-start natin doon, mga girls, di po ba? Mga kapatid. Hallelujah. Kasi even if you are hallelujah, mga girls. Hallelujah, mga sister, di po ba? Kaya tingnan mo, kahit may yung edad natin ay wala na sa hindi sa kalendaryo. Merong ano pa, luto, ano ba yun? Pero praise the Lord, hindi talaga halata mga kapatid. Di ba, Sis Dang? Hindi talaga halata. Hallelujah. Thank you, Lord. So, dapat stand natin mga kapatid. If we are apostolic, stand natin ang ating pinaniniwalaan mga kapatid. Amen? Kapag bawal, ibawal natin mga kapatid. Hallelujah. Ang tanong dito mga kapatid, did Jesus encourage us to do a good works? Nag-encourage bang ating Panginoon nung siya'y nagme-ministry pa dito mga kapatid? Amen? Hallelujah. Nag-encourage ang ating Panginoon. Amen? To see the whole world, para makita daw ng buong mundo ang iyong mga mabubuting gawa. Sabi ng Matthew 5:16 mga kapatid. Amen? Hallelujah. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Hallelujah. Let your light to shine before man, mga kapatid, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Dapat lumiwanag tayo mga kapatid sa lahat. Amen? Hallelujah. Hindi lang sa pipiliin mo kung sino ang gusto mong magliwanag ka mga kapatid. Sa lahat daw. Amen? Dapat ikaw ang magiging pattern para makita ng lahat mga kapatid ang iyong mabubuting gawa. Hindi ito pinipili sa lahat mga kapatid. Bakit? Para mag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Na ano na ba ninyo yan? Na-encounter ba ninyo yan mga kapatid na, uy, bro, hindi ka naman dati noon ganun na. Bakit ngayon ibang-iba ka na? Purihin ang Diyos. Di po ba? Dito pa lang nag-glorify. Kahit nasa kadiliman pa sila mga kapatid, kahit hindi pa nila nakilala ang ating Panginoon, mag-glorify na nila dahil nakikita sa buhay mo. Kaya dapat magiging example tayo. I-maintain natin yung mabubuting gawa mga kapatid. Amen? Dito pinapaliwanag ng ating Panginoon kung paano natin gawin mga kapatid para hindi tayo hatulan. Ito ay isang warning ng ating Panginoon. Di ba? Napaka-simple lang mga kapatid na i-maintain natin yung mabubuting gawa na sinampel ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Let your light to be shine. Dapat tayo ang maging maliwanag sa mga hindi pa nakakilala o sa mga kadiliman pa mga kapatid. Dapat lumiwanag tayo. Paano paano ka magliwanag kung ang ginagawa mo naman ay kadiliman? Di lalong didilim yun. Yung mga nakarinig, lalong didilim mga kapatid. Dapat i-show mo yung mabubuting gawa mga kapatid. Amen? Dapat ikaw ang magiging example para lumiwanag at ma-glorify nila ang ating Panginoon. Siguro may iba sa atin dito mga kapatid na na-encounter na ninyo. Uy sis, hindi ka noon dati ganun na. Bakit ganun? Ba't ngayon ibang-iba ka na? Purihin ang Diyos. Glory to God. Diba naririnig natin yan mga kapatid?
So, kahit sa kadiliman sila mga kapatid, nag-glorify nila ang ating Panginoon. At ang Panginoon ang magbubukas sa kanilang puso at unti-unti nilang ma-encounter ang ating Panginoon at ang Panginoon din maghihipo ng kanilang puso. Dapat ganun tayo mga kapatid. Let your light be shine. Dapat ipakita natin sa buong mundo ang mabubuting gawa para maakay rin natin sila mga kapatid. Magagawa ba natin yan? Amen. Naway sa ating anniversary, kahit isang kaluluwa man lang ay mamadala tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. I-claim natin yan. Praise the Lord. Hindi lang isa, dalawa, 10. Amen? Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Nasaan na ba ako mga kapatid? Hallelujah. So did Jesus done so many works mga kapatid? Sino nagbabasa ng Biblia? Amen. Pero hindi ko na isasahin sa dami ng ginawa ng ating Panginoon. Yes, Jesus done so many works. Maraming ginawa ang ating Panginoon. Yung nagmi-ministry siya dito bago siya naganap sa kanyang buhay, mga kapatid. Maraming magagandang gawa ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng John 10:30, hallelujah. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? So, ang Panginoon hindi pa ito na-glorify mga kapatid. Hallelujah. So, binabato siya ng mga Parisiyo sa time na yon. Sabi ng ating Panginoon, Jesus answered them, many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? Hallelujah. So sa atin mga kapatid, if Jesus is our pattern, kung siya ang ating halimbawa mga kapatid, we need to follow Jesus. Amen? Paano natin i-follow ang ating Panginoon? Also, we need to do a good works. Dahil kung ang pattern natin ng ating Panginoon, dahil ang ating Panginoon, nung nag-ministry siya dito sa lupa, they did so many good works, mga kapatid. Marami siyang ginawa. So kung ang pattern natin ng ating Panginoon, ganun din tayo. Amen? Hallelujah. So dito mga kapatid, tinatanong niya, ano sa mga gawa ko? Na bakit gusto ninyo akong batuhin? Bakit gusto ninyo akong patayin? Bakit kayo nagagalit sa akin? I have so many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me? So sinasabihan niya doon ng mga tao na, bakit gusto niyo akong patayin? Bakit gusto niyo akong batuhin? Amen. Hallelujah. Many good works I have shown you already. Sabi ng ating Panginoon doon. Di po ba mga kapatid? Kaya ganun din sa buhay natin. Di ba marami tayong mga discouragement. Amen? Hallelujah. Bilang isang Kristiyano, habang lumalakad tayo, habang lumalalim tayo bilang isang Kristiyano mga kapatid, marami tayong discouragement sa buhay mga kapatid. Pero patuloy tayo maglingkod. Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Kung ang pattern natin ng ating Panginoon, no matter what, ano man ang susuungin natin mga kapatid, basta nakafocus tayo sa ating Panginoon. We need to work it out mga kapatid. Dapat nating pagtagumpayan ito hanggang sa pagpakita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Ang pinaka-the best dyan mga kapatid, have faith sa ating Panginoon. Amen? Dapat may faith tayo sa ating Panginoon. Dapat nandyan yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. But the question mga kapatid, may faith ka nga, pero wala ka namang gawa. Paano yun? Amen? Hallelujah. O di kaya, gawa ka rin ng gawa, pero hindi mo naman yun kung ang gawa mo ba ay para sa sarili mo o para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen? Yan dyan minsan ang question mga kapatid. May kilala ko naman ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Bahala ka dyan. Ba't ako magpapagod? Kilala ko naman ang Panginoon. Amen? Ba't ko pa pagurin ang kamay ko? Kilala ko naman ang Panginoon. Nandyan naman ako every Friday. Nasaan yung mabubuting gawa doon mga kapatid? Kung i-imagine mo,
mula January until now mga kapatid, or August mga kapatid, ano na kaya ang nagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon? Amen? I'm sure hindi mo yun makalimutan mga kapatid. Maliban na lang sa mga makalimutin. Pero I'm sure hindi natin makalimutan mula January hanggang ngayon kung ano na ba ang nagawa natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Or mas lamang ba ang pag-disobey natin sa Panginoon o ang pag-obey natin sa Panginoon? Time flies mga kapatid. How many months? Finish na ang 2024. Hindi po ba? Kaya pa ba natin ibalik yung last year, nung January, February? Hindi na. Amen? Kahit nga ngayon yung time ngayon, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya akong problema, hindi ko na itong maibalik pa mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya kung isipin natin, dapat mas lamang ang mga kapatid, ang pag-obey natin sa ating Panginoon. Dahil hindi na natin yun maibalik pa. And naka-record yun sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dapat malakas pa tayo, mga kapatid. Do our best sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi ito mawala ng kabuluhan. Amen? Sabi dito sa James 2:17-20, faith without works is dead, mga kapatid. Amen? Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki, mga kapatid, na nabautismuhan na ako, kilala ko na ang Panginoon, nandyan naman ako every Friday. Pwede mo bang sabihin na maintain your sitting there, mga kapatid? I-maintain mo yung pag-sit down mo dyan. Parang awkward, parang hindi naman yata, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dapat may gawa, mga kapatid. Hindi yung gawa na disobeying the word of God, mga kapatid. Ha? Yung mabubuting gawa dapat. Amen? Ay patay sa kanyang sarili. Oo, sabihin na isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay, praise the Lord, sa mga gawa, at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Amen? Dito pa lang, mga kapatid, sinasabihan na tayo. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisampalataya at nagsipanginig pa. Hallelujah. Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan? Biro mo, ang salita ng Panginoon ay sinabihan, ang taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang magawa ay patay o baog, mga kapatid. Amen? So, hindi lang tayo porsido o may faith. Ako, alam ko ang salita ng Panginoon. Sa ulado ko nga mula Genesis to Revelation Sino nagsabi nun? Yung books. Walang hindi. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na may faith ako. Alam ko ang salita ng ating Panginoon. Masigasig ako. Pero kung wala ka namang gawa, mga kapatid, how you act, mga kapatid, paano mo ipakita na you have faith sa ating Panginoon, ay hindi mo naman ino-obey. Hindi ka naman nakikinig, mga kapatid, ay patay rin. Amen? Hallelujah. Dito pa lang sinasabihan tayo ng ating Panginoon. We need to act. Kailangan pumilos tayo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Para hindi sabihin na ang faith natin, matagal na tayo sa ganitong pananampalataya, pero wala pa naman tayong gawa, mga kapatid. Hallelujah. Ay magiging stagnant lang tayo. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. At ito na, mga kapatid. Malapit na tayo, 2 verse na lang. At ang magtatagumpay, and the winner is, ganito, mga kapatid, the Revelation 3:5. Ang magtatagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit
at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Napakasarap pakinggan mga kapatid, di po ba? At ipapahayag ko ang kanyang pangalan sa harap ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. How many billion siguro ang mga anghel mga kapatid, at ipakilala ka doon na nagtagumpay ka. And you will receive your crown mga kapatid. Hindi lang ikaw, ako rin. And tayong lahat mga kapatid. Amen? Hallelujah. At ang magtatagumpay, biro mo ipakilala ka sa lahat. Hallelujah. Na ikaw ay nagtagumpay. Sa harap mismo ng lahat mga kapatid ay pakilala ka ng ating Panginoon. Amen? Ang magtatagumpay. Kaya ngayon pa lang, magpursige na tayo mga kapatid. Kahit usad, siyempre, maganda talaga siguro pag kuniho. Pero okay lang kung pagong basta dire-diretso, di po ba? Hindi yung nagalingon-lingon. Kasi ang pagong dire-diretso lang hanggang sa makakarating din mga kapatid. Basta wag lang lumingon. Amen? Pero mas maganda pa rin yung talagang, mabilis para makarating agad sa finish line mga kapatid. And the winner ang magtatagumpay. Amen mga kapatid? Hallelujah! So ito ang warning ng ating Panginoon mga kapatid, na until the end, gawin natin yung mabubuting gawa, maintain, maging pattern tayo, magiging halimbawa tayo, magiging ilaw tayo ng lahat mga kapatid. Amen? Hallelujah! Dahil kung hindi natin gawin ito mga kapatid, hallelujah, sigurado you will stand in the judgment and you will judge according to your work mga kapatid. Amen? Hallelujah. At ang aking pinaka-last verse mga kapatid ay makikita natin sa Romans 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikakabuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So purihin ang ating Diyos na buhay mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Dahil kung hingin natin sa ating Panginoon ang wisdom, knowledge mga kapatid, that every word mga kapatid sa banal na kasulatan ay atin itong maunawaan. I-reveal yan ng ating Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. So stay, maintain your smile mga kapatid, maintain your remittance. Amen? Sa Pilipinas, especially sa ating Panginoon mga kapatid, maintain mga kapatid ang mabubuting gawa. Amen? Hallelujah. So purihin ang ating Diyos na buhay. Naway may naunawaan tayo mga kapatid sa ating pag-aaral sa umagang ito.